justified on the ground that we have residual obligations even if we have withdrawn from the treaty. Ngunit yung pag-surrender, ayun mismo sa Statute of Rome, dapat dalhin muna sa local court. At yung prosecutor, hindi naman yon korte. It's part of the judicial system in the ICC, but not in the Philippines. Sir, what cases can be filed against those who may be found liable for irregularities in the arrest of former President Duterte? Yung pag-arrest natin, tingin ko legal dahil meron tayong obligasyon na mag-cooperate pa sa ICC. Ngunit ang pag-surrender sa ICC ay kailangan may base. Kung ibase natin sa Statute of Rome, hindi nasunod yung procedure sa Statute of Rome na kailangan dalhin sa isang korte. Kung ibase natin sa ating sariling batas, yung 9851 na yan, debatable din dahil nakalagay doon sa 9851, yung surrender must be pursuant to a treaty. So sir, ano po yung mga kasong maaaring kaharapin? Halimbawa nila Justice Secretary Remulla, ni CIDG Chief Torre, ano-ano po yung mga kasong maaaring isampa sa kanila if a court finds that that they indeed skirted around certain laws? Maraming possibility na isasampa sa kanila. But it depends on the Supreme Court because mayroon tayong tinatawag na doctrine of operative facts, in which case na if there is good faith in following a law, even if that law is later declared unconstitutional, the actions of the executive are considered valid and they cannot be blamed for following the law in good faith. Okay. Sir, so far, nakikita niyo po ba na may good faith doon sa pagkaka-aresto ni kung sa paano inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Inaresto yan pursuant to the ICC warrant. Sa palagay ko, tama yon dahil yung ICC warrant valid pa yon sa atin dahil sa residual obligation natin. Ngayon, ang questionable lang yung pag-surrender dahil hindi na pinadaan sa korte yung bago i-surrender. Kung kailangan ba yun o hindi, yun po ang isang issue na pending sa Supreme Court natin.